Isang sales lady si Aurora sa isang department store. Habang abala siya sa paglalagay ng damit sa hangaran, bigla ay nag-iba ang timpla ng sikmura niya. Napatakbo tuloy siya sa comfort room at doon ay sumuka siya ng sumuka. Nanghina siya pagkatapos mailabas ang lahat ng kinain niya kanina. Pinagpawisan siya ng malamig at nahilo. Pansin niya na nitong mga nakaraan ay palagi na lang siyang nasusuka. Hindi niya alam ang rason. Wala naman siyang nakain na sirang pagkain. Wala rin naman siyang sakit o maski simpleng lagnat. Kaya bakit palagi na lang sumasama ang pakiramdam niya? "Girl, may piti pa akong reserba rito. Gamitin mo muna kaya?" Alok sa kanya ni Alice, ang katrabaho niya sa department store. Kumunot ang noo niya. "Piti?" "Oo, Piti. Hindi ba at may ka-live-in ka, kamo? Baka buntis ka kaya palagi kang ganyan. Ang dami na rin nakakapansin sa'yo na palagi kang nagsusuka at nahihilo. Baka sign na yan." Wika ni Alice na hindi ikinakibo ni Aurora. Napatulala lang siya at napaisip. Magdadalawang buwan na nga rin pala akong hindi dinadatnan. Bulong ni Aurora sa sarili. Hinawakan niya ng mahigpit ang PT na binigay sa kanya ni Alice. Pagkatapos ay nagdesisyon na siyang pumasok sa isa sa mga cubicle. Matapos gamitin at nang lumabas ang resulta ng pregnancy test, magkakahalong emosyon ang naramdaman ni Aurora. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng lahat. Buntis ako. Tanging naisambit ni Aurora at sa katuluyang naiyak. Nang matapos ang duty, sobrang saya at excited siyang umuwi. Bumili pa nga siya ng paborito nilang dalawa ni Adrian na leche flan para may makain silang merienda. Ngunit pag uwi ng bahay, laking pagtataka niya nang makita ang isang hindi pamilyar na pares ng tsinelas na nasa bungad ng kanilang pinto. Dahil may susi siya ng bahay, hindi na siya kumatok pa. Bigla siyang kinabahan na hindi niya maintindihan. Lalo na at pambabae ang pares ng tsinelas na nakita niya. Pumungad sa kanya ang magulong sala. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang medyo nakaawang na pinto ng kwarto nilang dalawa ni Adrian ang mas umagaw ng pansin niya. Dahan-dahan niyang binaba sa lamesa ang dala niyang pagkain at bag. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humakbang patungo roon. Habang papalapit siya sa nakaawang na pinto, papalakas naman ng papalakas ang ungol ng babae na naririnig niya. Pasikip naman ng pasikip ang dibdib ni Aurora. Tipong hindi na siya makahinga. Subalit, kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Sinilip niya iyon at tuluyang gumuho ang mundo niya nang makita si Bella, ang matalik niyang kaibigan at ang kanyang ka-live-in partner na nasa ibabaw ng kama. Ang mga ito ay nagtatalik, walang suot na kahit ano at kapwa naghahabol ng hininga sa kanilang ginagawa. Naitakip ni Aurora ang kamay niya sa bibig. Ang mga luha niya ay sunod-sunod na bumagsak. Ang kanina lang na hindi mapantayang galak na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng sakit na ni minsan ay hindi niya inakala na mararamdaman niya. "Mga hayop kayo!" Sigaw niya na kinatigil na Adrian at Bella sa kanilang ginagawa. Naitulak pa nga ni Adrian si Bella at mabilis na kinuha at sinuot ang pantalon nito. Honey, huwag mo ako matawag-tawag na, honey! Walang hiya ka!" Sigaw pa ni Aurora. Saka sinugod si Adrian. Pinagahampas niya ito at saka binalingan ng tingin si Bella na tila masaya pa. "Walang hiya kang babae ka! Pinagkatiwalaan kita! Hayop ka! Mga agaw! Malandi ka!" Sigaw ni Aurora. Saka sinugod si Bella at pinagsasabunutan. Lumaban din si Bella
at nagsimula na silang magsumbatan. Inawat naman sila ni Adrian na ngayon ay nakapagsuot na ng pantalon. Teka lang, tama na. Magkakasakitan kayo. Pigil ni Adrian sa dalawa. Wala akong pakialam! Sigaw naman ni Aurora at saka iwinaksi ang kamay ni Adrian. Itinulak niya ng napakalakas si Bella, dahilan para mapaatras ito. Tumama ang likod sa matigas na pader at naumpog pa sa cabinet. Hayop kang lalaki ka! Sa loob ng 8 taon na relasyon natin, binigay ko sa'yo lahat. Pinagkatiwala ko sa'yo lahat. Sinakripisyo ko ang magandang buhay ko sa pamilya ko para lang makasama ka kahit ilang taon na. Pero lintik na pampakasal, hindi mo magawan-gawa ng paraan. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi gumagawa ng paraan ang Diyos para ikasal tayo. Dahil manloloko ka, manggagamit at walang kwentang lalaki. Maliit na nga yung bayag mo, malandi ka pa. Sa lahat-lahat ng papatulan mo, itong tarantadong best friend ko pa. Magsama kayong dalawa hanggang sa impyerno. Dalhin niyo yung nakakasukang relasyon niyo. Sigaw ni Aurora sa mukha ni Adrian habang dinuduro niya ito. Honey, dito ka magpaliwanag sa kamao ko! Sagot ni Aurora pabalik kay Adrian at sinuntok ang mukha nito ng ubod ng lakas. Isaksak mo sa maliit na utak mo. Tapos na tayo. Simula ngayon, wala ka nang babalik ang Aurora. Diyan ka na sa makating best friend ko. Magsama kayo, mga hampas lupa. Muling sigaw pa niya, saka lumabas ng kwarto at kinuha ang bag niya. Nang makita niya ang dala niyang leche flan, na ibalibag niya iyon sa semento at inapakan. Pisting yawa! 9 na buwan ang lumipas, naisilang ni Aurora ng ligtas at malulusog ang kanyang mga anak. Oo, mga anak, dahil hindi lang 1 o 2 ang pinagbuntis niya noon, kundi 3. 3 malulusog na anghel. Pinangalanan niya ang mga ito na AJ, Andy at Andre. Kahit na mahirap, ginawa niya ang lahat ng makakaya sa loob ng 9 na buwan na pinagbubuntis niya ang mga anak. Nag-ipon siya ng nag-ipon ng pera para makalipat sila malayo sa dating tinitirahan niya kasama si Adrian. Hanggang sa napadpad sila sa isang mumurahing apartment katabi ng isang maliit ding bahay ampunan. Inunti-unti niya ang gamit ng mga bata at gumawa pa ng ibang mapagkakakitaan kaya ngayong nakapanganak na, kahit papaano ay handa siya at may hawak pang pera na mapapagkasya niya hanggang sa kaya niya na ulit magtrabaho para sa mga ito. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon, ang anak niyang triplets ay unti-unti nang nakakapagsalita at nakakalakad. Punong-puno ng kakulitan at kakyutan ang mga ito na siyang nag-aalis ng pagod niya. Nakapagpatayo rin siya ng isang maliit na tindahan sa harap ng tinutuluyan nila, kaya hindi niya na kailangang iwanan sa iba ang mga bata para lang makapaghanap buhay siya. Samantala, sa kabilang banda, sising-sisi hanggang sa panahon na ito si Adrian dahil sa nagawa niyang kasalanan. Kung saan-saan niya hinanap ang dating nobya, ngunit ni minsan ay hindi niya na ito natagpuan pa. Si Bella naman ay patuloy pa rin sa pagbuntot at paglingkis sa kanya, kahit ilang taon na ang nakakalipas. Ano ba, Bella? Iritang-irita na ako sa'yo, ha? Hindi ka ba talaga titigil sa kakabuntot sa akin, ha? Hindi ka ba masaya sa ginawa mo sa amin na Aurora? Sumbat niya kay Bella na hanggang sa trabaho niya ay binubuntutan siya nito. Ano ka ba? Bakit naman ako titigil Gustong-gusto nga kita. Akin na nga yung lunchbox mo. Ako na magdadala. Wika pa sa malanding tono ni Bella at saka kinuha kay Adrian ang lunchbox nito habang nililingkisan niya ang braso ng binata. Lalo namang napikon si Adrian. Napamura ito ng sobrang lutong saka iwinaksi ang kamay ni Bella sa braso niya. Tantanan mo ako, Bella. 1 beses pang buntot ka sa akin. May kalalagyan ka na.
Nanlilisik pa ang mga matang wika ni Adrian sa mukha ni Bella na tila wala namang epekto sa dalaga. Kahit ano pa yung kalalagyan ko, wala akong pakialam. Basta ako, bubuntutan ka at mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Nakairap pang sabi ni Bella saka ngumisi. Damit, Bella. Walang tayo para gawin mo yan. Sinira mo na nga ang tiwala sa akin ni Aurora. Pagkatapos mo ako lasingin, painumin ng drugs, at gapangin sa kwarto namin, tapos gaganyan ka pa rin. Tumigil ka na. Walang tayo, at kahit kailan, hindi magiging tayo. Itatak mo yan sa utak mo, Bella. Pagdidiin pa ni Adrian sa salitang itatak. Sige, walang tayo ha. Magpapakamatay na lang ako. Kung hindi, magiging tayo. Dalhin mo hanggang kamatayan mo ang konsensya mo. Matapang pang sabi ni Bella, saka sinalubong ang paparating na truck sa daan. Nanlaki naman ang mga mata ni Adrian, saka agad na tumakbo upang sagipin si Bella sa tiyak na pagkakabangga. Napagulong-gulong tuloy sila sa gilid ng kalsada. Sobra man ang kaba na naramdaman ni Bella, nagawa niya pa ring asarin si Adrian. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ko mahal at kailanman hindi magiging tayo, ha? May kalandiang sabi ni Bella. Pagkatapos ay inismak pa ang labi ni Adrian na siyang nagpasakit naman sa ulo ng binata. Hoys, puwisit! Inis na sabi nito. Saka tumayo na at hindi man lang tinulungan tumayo si Bella. Ang mga tao naman sa paligid nila ay pinagtitinginan sila. Ngunit malakas na bosina ang sigaw ng driver ng truck ang nagpatigil kay Adrian. Hoy, mga tarantado! Kung mag-aaway kayo at magpapakamatay, huwag niyo ako idamay! May 10 akong anak na binubuhay! Buwisit! Sigaw ng driver at inapura sila ng busina. Pagkatapos ay muling pinaharurot ang sasakyan. Nasapo ni Adrian ang sariling noo. Buwisit talaga! Buwisit! Dahil malapit na ang Pasko, nagkaroon ng Christmas project sina Adrian sa kanyang trabaho. Pupunta sila sa isang bahay ampunan at magpapakain, magpapalaro at mamamahagi ng mga regalo. Dahil stress si Adrian sa buhay, lalo na kay Bella, ine-enjoy na lamang niya ang pagkakataong iyon. Nag-overtime sila sa paghahanda at pagbabalot ng mga regalo. Pagkatapos ay madaling araw pa lang ay bumiyahe na sila mula Maynila papuntang Albay para dayuhin ang bahay ampunan na naka-assign sa kanila. Nang makarating doon, sinalubong agad sila ng mga bata. Saktong 9:00 na ng umaga lang nakarating sila doon. Bukod sa malayo ay talagang napakatindi ng traffic. Inorganize kaagad nila ang stage, mga lamesa at upuan, mga pagkain, palaro at mga regalo. Nang saktong 3:00 ng hapon ay nagsimula na sila at naging abala sa kani-kaniyang mga toka. Nagsimula na ang palaro. Halos lahat ng mga kabataan sa bahay ampunan ay sumali. Subalit, may 3 batang lalaki ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakatanod lang sa mga batang naglalaro. Magkakamuka ang mga ito at pakiwari niya ay kambal. Iyon nga lang, laking gulat niya nang mapansin ang pagkakahawig niya sa mga ito. Mula buhok, kilay, mga mata at ilong. Labi lang at kulay ang tila na iba. Mapuputi kasi ang mga bata, samantalang siya ay kulay kayumanggi. Dulot ng kuryosidad, nilapitan niya ang mga bata at binati. Nagulat naman ang mga ito at sabay-sabay siyang tinawag na daddy, na siyang kinagulat niya at kinaagaw ng pansin ng mga taong naroon, lalo na ng mga katrabaho niya. Daddy! Daddy! Kayo nga po, Daddy! Umuwi na po kayo! Daddy, we miss you po! Sunod-sunod na wika ng mga bata habang niyayakap siya at binubugbog ng halik. Teka lang, mga bata. Sino ba ang nanay niyo?
Naguguluhang tanong ni Adrian sa mga ito. Si Mami Aurora po! Sagot naman ng proud na si AJ. Samantala, tila binuhusan naman ng nagyayalong tubig si Adrian sa narinig mula sa bata. Para siyang naistatwa at ang kabog ng dibdib niya ay hindi niya maipaliwanag. Parang ibig lumabas ng puso niya mula doon. Si Aurora? Nauutal siya sa pag-ulit sa sinagot ni AJ. Yes po, Daddy. Kayo po talaga. Hindi niyo po ba kilala si Mami? Gusto niyo po ba siyang makilala? Tara, uwi po tayo sa bahay at papakilala ka po namin ulit kay Mami Aurora. Masigla pang sabi ni Andre, saka hinila ang isang kamay ni Adrian. Iyong dalawa pa ay pinagtulungan din siyang itulak, kaya wala nang nagawa sa Adrian kundi ang sumunod. Lalo na at napupuno na siya ng kuryosidad sa isip. At saka ang pakiramdam niya sa mga bata ay iba. Sobrang gaan at para bang may kung anong lukso siya ng dugo na nararamdaman na hindi niya alam ipaliwanag. Papunta na sana sila sa bahay ng mga bata nang bigla siyang tinawag ng amo niya. Hoy, Adrian! Ano ba yung ginagawa mo, ha? Bumalik ka nga roon. Nagkakagulo na ang mga kasama mo dahil napakaraming bata. Tapos ikaw riyan, nakikipaglaro. Bumalik ka na roon, bilis! Sigaw ng amo ni Adrian nang maabutan siya nitong puro bata ang kasama at tila nakikipaglaro pa. Pero kasi boss, mas mahalagang event natin, Adrian. Uuwi na tayo mamaya. Kailangang maayos natin ang lahat sa event. Bilis! Double time! Sagot nito at pumalakpak pa ng 3 ulit kaya hindi na nakaangal pang muli si Adrian. Tinignan niya ang mga batang magkakamuka at saka siya umupo sa harapan ng mga ito. Mga bata, anong pangalan yung 3? Isa-isa namang nagpakilala ang mga bata at pikit matang tinandaan iyon ni Adrian. Okay, sige. Ako si Adrian. Mamaya bago kami umuwi, magkita-kita ulit tayo ah. Hintayin niyo ako tapos pupuntahan natin si mami niyo, ha? Ipapakilala niyo ako sa kanya, okay? Okay po, Daddy. Sabay-sabay namang sagot ng mga bata. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede ba tayong magpicture muna? Para lang may remembrance tayo. No problem po, Daddy. Sagot na AJ at hinila pa ang 2 kapatid na ikinalawak ng ngiti ni Adrian. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa bulsa. Ngumiti sila at nagwaki sa harap ng kamera. O siya mga bata, salamat sa inyo ah. Mamaya yung napag-usapan natin, okay? Tinatawag na kasi ako ng amo ko eh. No problem po, Daddy. We understand naman po. Pagkatapos ay niyakap at tinalikan siya sa pisngi ni Andre na ginaya rin naman ni na AJ at Andy. Natuwa si Adrian at sinuklian ng matamis na yakap ang mga bata. Isa-isa rin niyang hinalikan sa noo bago tuluyang nagpaalam. Sa buong sesyon ng kanilang pagtatrabaho sa event na iyon, walang ibang naging laman sa isip ni Adrian kundi ang mga kamukha niyang bata at ang sinasabi ng mga ito na Mami Aurora. Mukhang ang mga batang iyon na ang magiging sagot sa ilang taong paghahanap niya sa dating nobya. Nang matapos ang event, nagmamadaling hinanap ni Adrian ang mga bata. Halos malibot na niya ang buong bahay ampunan, ngunit wala pa rin siyang makita sa triplets. Nasaan na sila? Saan sila nagpunta? Tanong ni Adrian sa sarili at saka kinuha ang cellphone niya sa bulsa at tinignan ang picture nilang 4. Magkakamukhang magkakamukha nga ang mga ito at malaki rin talaga ang pagkakahawig sa kanya. Kailangan ko silang mahanap. Baka bago kami nagkahiwalay ni Aurora, ay nabuntis ko siya. At sila ang mga anak namin. Kinakabahan ako. Baka totoo itong kutob ko. Anya at nagsimula ng magtanong-tanong sa mga taong naroon. Subalit lahat ng napagtanungan niya ay hindi kilala ang mga bata.
Paanong nangyaring hindi nila kilala? Ang sabi ng triplets kanina, malapit lang dito ang bahay nila. Magbabahay-bahay kaya ako? Naibulong ni Adrian sa kanyang sarili. At nang akmang aalis na, bigla naman siyang inakbayan ng amo niya na may malapad na ngiti at saka inilihis ang daan pabalik sa bahay ampunan. Sobrang successful ng event natin ngayon, Adrian. Natutuwa ako. At dahil natutuwa ako, nagpahanda ako ng masarap na pagkain. Kumain muna tayo dahil maya-maya lang ay uuwi na tayo. Wika ng masayang amo niya. Uuwi? Oo, bakit? Ayaw mo na bang umuwi? At dito mo na lang gustong tumira sa Albay? Natatawang tanong ng boss niya sa kanya. Hindi naman po sa ganun. Pero, edi tara na. Kumain na tayo. Pahabol pang sabi nito at saka na siya kinaladkad papasok ulit ng bahay ampunan. Wala tuloy nagawa si Adrian dahil hanggang sa sumapit ang gabi, hindi siya pinaalis ng amo niya. Hanggang sa napagdesisyonan ng mga ito na bukas na lang madaling araw umuwi. Kaya't nang makatulog na ang lahat ay wala nang aabala sa kanya. Lumabas na siya ng bahay ampunan at hinanap ang mga bata sa labas. Pero hating gabi na. Paano pa sila lalabas kung 11:00 na ng hating gabi? Saan ba kasi sila nakatira? Paano ko sila mahanap? Kailangan ko nang malaman ng totoo. Dahil bukas ng madaling araw, uuwi na kami ng Maynila. Problemado at magkakasunod na kanyang tanong sa sarili. Shit! Pag kami namalas ka nga naman, nakakaasar! Aniya at ginulo pa ang sariling buhok. Dumipas ang maraming oras kung saan-saan ng barangay nakarating si Adrian. Napalayo pa nga siya sa bahay ampunan, kakatanong sa mga taong nasa labas kung kakilala ba nila yung mga bata sa picture. Pero wala sa mga ito ang nakakakilala. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang bumalik na lang sa bahay ampunan at kamuntik pa siyang nagkandaligaw-ligaw. Nang makauwi siya, sakto namang pagdating niya para sa pag-alis nila ngayong madaling araw. Ni kahit sandaling minuto man lang ay walang naging tulog si Adrian. Puyat na puyat at bangag na bangag sa nangyari. Hoy, Adrian! Saan ka ba nang galing? Uuwi na tayo! Galit na sigaw sa kanya ng amo niya. Oo po, boss. Ito na po. Sagot naman nito na natataranta at saka kinuha niya ang gamit niya sa loob. Nababuntong hininga tuloy siya nang makasakay na sa loob ng sasakyan. Hindi ko man lang ulit kayo nakita. Pero huwag kayo mag-alala. Aaralin ko ang daan papunta rito at babalikan ko kayo, mga anak. Kung anak ko man kayo. Sabi nito sa isip at saka na lamang pinikit ang mga mata habang lulan ng sasakyan. Samantala, sabay-sabay na nagising ang triplets. Habang abala pa ang kanilang ina sa paglalaba, nagtungo naman sila sa bahay ampunan para muling puntahan ang tinatawag nilang daddy. Sana, nandito na si Daddy. 3 beses pa tayong bumalik dito kahapon, pero hindi man lang siya nagpakita. Nasaan na kaya siya? Nalulungkot na tanong ni AJ. Ewan ko ba? Hinahanap kaya niya tayo? Tanong naman ni Andre. Kung hinahanap niya talaga tayo, bakit hindi man lang tayo nagkita-kita? Baka mamaya, kinalimutan na nga talaga tayo ng daddy natin Uwi ka naman ng dismayadong si Andy. Lahat tuloy sila ay sabay-sabay na naibagsak ang kani-kaniyang mga balikat. Naupo na lang tuloy sila sa bench matapos libutin ang buong bahay ampunan nang walang daddy ang nakikita. Akala ko, magkakaroon na tayo ng daddy. Malungkot at nasasaktang wika ni AJ. Sabay-sabay tuloy silang napabuntong hininga hanggang ang malakas na boses ng kanilang ina ang muling nagpatindig sa kanila. AJ! Andy! Andre! Nasaan na naman kayo mga bata kayo? Umuwi na nga kayo rito. Papaluin ko kayo eh. Naku, patay! Si Mommy, naging dragon na naman! Wika ni Andre, sabay takbo.
na sinundan naman ng dalawa pa niyang kapatid. Pagka-uwi nga sa bahay ay kani-kaniyang palo ang inabot nila sa kanilang ina. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong lalabas ng bahay? Tabing daan tayo mga anak. Paano kung masagasaan kayo? At saka, tignan nyo nga yung mga sarili nyo. Hindi pa nga kayo nagsisipilyo tapos gumagala na kayo? Ay, kayo talaga. Sasabog ang ulo ni Mami. Mga anak, pasok sa banyo. Maligo na. Konsuminadong utos ni Aurora sa triplets na kinatakbo at kinasunod naman ng mga ito. Habang nagtatakbuhan ang triplets, papasok ng banyo, narinig ng kanilang inang si Aurora ang kanilang halakhakan at tila palihim na nagbubulungan. Agad siyang sumigaw mula sa kusina. Ano ba mga anak? Maligo ng maayos! Huwag nang maglaro riyan! Malamig! Samantala, sa loob ng banyo, kunwari ay abala ang tatlo sa pagsasabon ng katawan. Pero ang totoo ay iba ang kanilang pinagkakaabalahan. Naiwan kasi ng kanilang mami na si Aurora ang cellphone nito sa ibabaw ng lababo na agad napansin ng batang si AJ. Uy, tignan nyo! Bulong niya kina Andre at Andy sabay dampot sa cellphone sa ibabaw ng lababo. Pagkabukas ng screen, ang unang bumungad sa kanila ay ang gallery. Puno iyon ng larawan ng dalawang tao, ang kanilang mami Aurora at ang tinatawag nilang daddy kahapon. Lumapit si Andy habang pinupunasan ang bula sa noo. Teka, parang nakita ko na yan. Saad niya habang tinititigan ang isang litrato kung saan ang tinatawag nilang daddy ay nakaakbay sa kanilang mami Aurora. Siya yun! Sabat naman ni Andre na ngayon ay natigil na rin sa pagbabanlaw ng buhok. Si daddy natin sa bahay ampunan! Dugtong pa niya. Tahimik tuloy na pinagmasdan ng magkakapatid ang mga larawang iyon. Naroon ang lalaking nakita nila kahapon. Nakangiti ng malawak at nakaakbay sa kanilang mommy. Iba't ibang kuha rin iyon sa iba't ibang lugar, tulad sa isang parke, sa tabing dagat at sa isang masayang salo-salo na tila ay birthday o Pasko. Si daddy! Pabulong na naibulalas ni AJ at bigla na lang nakaramdam ng kakaibang pagtibok ng kanyang puso. Pero bakit hindi natin siya kasama ngayon? At bakit hindi siya binanggit ni Mami kahit kailan? Tanong ni Andy na litong-lito na. Di ko rin alam pero baka nag-war sila ni Mami. Patanong namang sagot ni Andre at halatang hirap na hirap ding intindihin ang sitwasyon. At saka bakit ganon? Bakit wala tayo sa pictures? Lalong naguguluhang tanong ni Andy. Nagawa pa nga nitong kamutin ang sariling noo. Ah! Baka hindi alam ni Daddy na may anak sila ni Mami. Masiglang sabi ni AJ na tila may bumbilyang kumislap sa ulo niya. Tignan nyo, alam kaya niyang may anak siya? Dugtong pa nito. Sabay namang napakamot ng ulo ang dalawa pa niyang kapatid. Di ko alam AJ, pero sa tingin ko, kung di man alam ni Daddy at kung siya man talaga ang daddy natin, kailangan niyang malaman. Kailangan nating bumalik sa bahay ampunan palagi. At baka isang araw, bumalik ulit siya roon at hanapin tayo. Anong malay nyo? Makita ulit natin siya, diba? Nagkatinginan ang triplets at nagkatanguan pa sa huli. Malinaw sa kanilang isip kung ano ang gagawin nila. Ngunit, bago pa sila makapag-usap-usap pang muli, isang malakas na sigaw na naman ng mami nila ang narinig nilang umiikot sa buong kabahayan. Mga anak, napakatatagal niyo namang maligo riyan. Ano ba? Malamig! Mamaya ng kwentuhan! Dahil doon, mabilis na binalik ni AJ ang cellphone ng Mami Aurora nila sa ibabaw ng lababo. Nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na nagtawanan at kunwari ay walang nangyari. Pero sa likod ng kanilang mga isip, iisa ang kanilang nasisiguro. Babalik sila sa bahay ampunan para hanapin ang lalaking iyon. Ang sa tingin nila
ay kanilang daddy. Lumipas pa ang maraming linggo, hindi na mapakali si Adrian. Gusto niyang bumalik ng Albay para muling mahanap ang triplets. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula, pero alam niya na kailangan niyang subukan. Natapat namang tambak ang trabaho sa opisina at ayaw siyang payagang mag-leave o kahit umabsent man lang. Ngunit dahil sa hindi mapigilang pananabik at pangungulila sa mga bata na pakiramdam niya ay mga anak niya, nagpasya na lamang siyang tumakas. Kaya kinabukasan, hindi pa man tumitilaok ang manok sa kanilang bakuran, nag-impake na siya at umalis ng bahay. Nagtungo siya sa bus terminal at sumakay papuntang Albay mula Maynila. Pagkarating niya sa bayan ng Albay, matapos ang ilang oras na biyahe, agad siyang bumaba. Dahil wala naman siyang planong inisip kung paano niya mahanap ang triplets, ay nagtanong-tanong na lamang siya sa mga taong naroon. Una niyang nilapitan ang isang tendera sa karinderya. Magandang araw po. Bungad niya at bakas na bakas sa mukha niya ang pagkapagod sa biyahe. Pwede po bang magtanong? Alam niyo po ba kung saan ang bahay ampunan dito? Ang alam ko po kasi ay malapit lang po yun dito sa bayan. Hindi ko lang po matandaan ng eksaktong lokasyon. Bahay ampunan? Oo, alam ko. Malapit lang yun sa simbahan. Dumiretso ka lang sa daan na ito, tapos lumiko ka sa kanan. Sagot ng tendera habang tinuturo ang diretsyong daan na may paliko sa kaliwat kanan. Mabilis naman iyon na unawaan ni Adrian at saka nagpasalamat at sinunod ang tinuro ng tindera. Ngunit pagdating sa kanan, marami pa palang pasikot-sikot na eskinita. Kaya ang binatang nanggaling pa sa Maynila, heto at naliligaw na. Ilang sandali pa, nakakita siya ng isang tricycle driver at doon naman sumunod na nagtanong. Manong, alam niyo po ba kung saan dito ang bahay ampunan? Malapit lang daw yun dito sa bayan eh. Kanina pa po kasi ako palakad-lakad dito. Naliligaw na po ata ako eh. Ay, medyo malayo ka pa. Sumakay ka na lang. Ihatid na kita doon. Saad ng driver na nag-alok ng tulong. Mabilis naman iyong sinang-ayunan ni Adrian at nagbayad na lamang. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas, sa tulong ng tricycle driver, natuntun din ni Adrian ang bahay ampunan. Hindi pa siya nakakalapit nang mapansin ang sigawan at tawanan ng mga bata sa loob. Bukas ang gate at may mga batang naglalaro sa bakuran. Agad niyang nakilala ang lugar. Lumapit siya sa gate at tinawag ang isang babaeng staff na abala sa pagbabantay. Magandang araw po. Bati ni Adrian habang nauutal pa sa kaba. May itatanong lang po sana ako. May mga batang triplets po ba dito? Dugtong pa niya. Nag-isip saglit ang staff bago sumagot. Oo, may triplets dito. Pero bakit niyo po sila hinahanap? Kuryosong tanong ng staff. Napalunok si Adrian. Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi magduda ang kausap? Hindi naman niya kasi pwedeng sabihin na siya ang ama ng triplets, lalo na at wala pa namang kasiguraduhan iyon. Kilala ko po sila. Nagpunta po ako dito dati, pero nagkasalisan kami. Gusto ko po sana silang makita ulit. Mabilis niyang sagot nang makaisip ng idadahilan. Ngumiti ang staff at tumango. Halika po, papapasukin kita. Nandito lang sila sa likod at naglalaro. Sagot ng babaeng staff at saka binuksan ang gate ng bahay ampunan. Sumunod si Adrian habang nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Sa wakas, matapos ang ilang beses niyang pagkaligaw-ligaw sa lansangan, nandito na rin siyang muli. Malapit nang makita ang mga bata na naging dahilan ng kanyang pagbabalik sa Albay. Habang naglalakad sila patungo sa likuran ng bahay ampunan, lalong bumilis ang pagtibok ng puso niya. Nakaririnig na siya
ng masiglang tawanan ng mga bata. Sa isip niya, malapit na niyang makita ang triplets na hindi nawawala sa kanyang isipan. Narito sila, sabi ng staff habang tinuturo ang 3 batang naglalaro ng habulan sa damuhan. Agad na napatingin si Adrian. 3 bata nga ang nakita niya. Triplets din. Ngunit nang masilayan niya ang kanilang mga muka, biglang nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Sandali po. Sabi ni Adrian habang nakakunot ang noo. Hindi po sila ang hinahanap ko. Dugtong pa niya. Napahinto rin ng staff at mabilis na napatingin sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Triplets ang mga batang to. Hindi ba sila ang pakay mo? Nagugulumihan ng tanong pa nito. Umiling si Adrian. Hindi po. Hindi sila. Ang ibig ko pong sabihin, ibang triplets po ang hinahanap ko. Agad niyang dinukot ang cellphone sa kanyang bulsa at pinakita ang litrato ng triplets na kuha niya noong nakaraang beses na bumisita siya. Ayan po. Sila po ang hinahanap ko. Paglilinaw ni Adrian. Habang tinuturo ang larawan nilang 4, nang huling beses siyang nagpunta rito sa bahay ampunan. Sila po ang triplets na nakita ko dati. Dugtong pa niya. Napatawa ng bahagya ang staff at pabirong sinabi. Ay nako sir, kung sinabi mo lang agad na may litrato ka pala, di sana hindi ka nanalito. Hindi mo na rin kailangan ma-stress. Anito? At hindi napigilan ang malakas na pagtawa sa dulo. Napakamot ng ulo si Adrian. Napangiti kahit nahihiya. Pasensya na po. Sa sobrang kaba, hindi ko na naisip yun. Halika sir. Nandito lang naman ang mga hinahanap mo. Nasa loob sila. Tumutulong mag-decorate ng Christmas tree para sa darating na Pasko. Sumama si Adrian papasok sa loob ng bahay ampunan. Habang naglalakad, pakiramdam niya ay napawi ang lahat ng kanyang pagod at pangamba. Sa wakas, makikita na talaga niya ang mga bata. Habang papalapit sila sa activity hall, naririnig na niya ang mga masiglang hiyawan ng mga bata sa loob. Pumasok sila sa maluwag na silid na puno ng makukulay na papel, krayola at iba pang mga gamit pang dekorasyon. AJ, Andre, Andy! Tawag ng staff sa 3 batang abala sa pagbubutingting ng Christmas decorations. At sa unang segundo, tila hindi makapaniwala ang kanilang mga mata nang masilayan nila si Adrian, ang tinatawag nilang Dodi! Sabay-sabay nilang sigaw. Tumakbo sila palapit kay Adrian at saka yumakap ng napakahigpit. Sa kapinaulanan ng iba't ibang klaseng tanong si Adrian. Dodi, bumalik na kayo sa wakas! Bakit po ba kayo umalis? Bakit hindi niyo po kami kinita nung hapon? Bumalik po kami rito. Kaya nga po, Daddy. Ipapakilala ka na po namin sana kay Mami. Ayun tuloy, napalo lang kami pag-uwi. Kasi wala naman kaming Daddy na sinama pa uwi. Sabi tuloy ni Mami, gumagawa na kami ng kwento para lang makapunta dito sa bahay ampunan at makipaglaro sa ibang mga bata. Saan po ba kasi kayo nagpunta? Namiss ka po namin, Daddy. Sabi ni Andy. Oo nga po. Nalatayan tuloy yung puwet naming 3. Hindi na po ba kayo ulit aalis? Hindi na po ba kami iiwan, Daddy? Dito na po ba kayo ulit? Uuwi na po ba tayo sa bahay? Napaluha si Adrian sa tuwa. Napaluhod siya upang mayakap ng mahigpit ang 3. Pasensya na mga anak. Hindi ko sadya na iwanan kayo. Naipit lang si Daddy sa sitwasyon. At oo, hindi na ulit aalis si Daddy. Araw-araw yun na siyang makakasama. Aniya, at muling niyakap ng mahigpit ang mga batang umiiyak na rin at tumatalon pa dahil sa tuwa. Naluha ang staff na naghatid kay Adrian sa mga bata. Ngayon lang niya nalaman na ito pala ang ama ng mga bata. Hindi man lang kasi nito sinabi kanina. Gayunpaman, upang bigyan ng oras at espasyong makapag-usap ang mag-aama,
maingat siyang umalis at hindi na nagpaalam pa. Nang sa gayon ay hindi na sila maabala. Napansin naman iyon ni Adrian kaya tinanguan na lamang niya ang babaeng staff upang magpasalamat. Nasinuklian din naman ito ng pagtango at matamis na ngiti. Nang matapos ay muli niyang binalik sa mga bata ang kanyang paningin at muli silang nagkulitan. Alam niyo po ba, Daddy, na araw-araw kaming bumabalik dito sa bahay ampunan dahil hinihintay ka po namin. Baka po kasi bigla kang bumalik at hanapin niyo po kami. Buti na lang, nagkatotoo po. Gabi-gabi po namin itong pinagdadasal kay Papa God na sana bumalik ka po at hanapin kami. Kwento pa ni Andy na nagpangilid ng luha ni Adrian. Salamat mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Uwi ka ni Adrian at muling niyakap ng punong-puno ng pagmamahal at pag-iingat ang mga bata. Nagpasalamat din siya sa Diyos sa kanyang isipan. Habang nagkukulitan sina AJ, Andre at Andy sa kanilang ama, biglang narinig ang malakas na boses ng isang babae mula sa pinto ng activity hall. Mga anak, tara na. Uuwi na tayo at kakain pa. Mabilis na napatingin si Adrian sa direksyon ng boses na pamilyar sa kanyang pandinig. At nang makita niya kung sino iyon, tila bumagal ang pag-ikot ng mundo niya. Ang puso niya ay tila hinahabol ng 10 kabayong naghahabulan. Samantala, natigilan at natulala rin si Aurora nang makita kung sino ang nakayakap sa kanyang mga anak. Adrian? Halos pabulong niyang sabi na malinaw namang narinig ng binata. Aurora. Sagot naman ni Adrian, kasabay ng pagbitiw niya sa triplets. Napatayo siya nang wala sa oras at hindi makapaniwalang nasa harapan na niya ang babaeng ilang taon na niyang hinahanap at pinangungulilaan. Mommy, si Daddy! Sigaw ni AJ habang kumakaway pa kay Aurora. Mommy, bumalik na si Daddy! Sa wakas! Dagdag naman ni Andy habang masayang tumatakbo papunta kay Aurora. Napabaling ang tingin ni Aurora sa kanyang mga anak. Ngunit bumalik din agad ang mga mata kay Adrian. Utal-utal ang boses niya nang sabihing, Adrian, paanong nandito ka? Magsasalita na sana si Adrian nang biglang magtatalon ang triplets sa harapan ni Aurora at sabay-sabay na nagsalita. Mommy! Hindi po ba't meron tayong Christmas tree sa bahay? Pwede po ba kaming magpatulong kay Daddy na mag-decorate? Please, Mommy! Please! Wika ng mga bata na kinapikit naman ni Aurora. Hindi niya alam ang sasagot sa mga anak. Muli niyang binalik ang tingin kay Adrian at tila parang kidlat na bumalik sa kanyang alaala ang araw na kanyang nalaman na pinagtaksilan siya ni Adrian at ng kanyang matalik na kaibigan. Ang mga gabing umiiyak siya, ang takot na mag-isang harapin ang pagbubuntis niya at ang galit na pilit niyang itinago para sa mga anak niya. Bigla siyang tumayo ng tuwid at iniwas ang tingin kay Adrian. Mga anak, tapos na tayo dito. Umuwi na tayo. Madiin niyang sabi at pilit na pinapanatili ang malamig na tono ng kanyang boses. Pero, Mommy! Sabay-sabay na protesta ng triplets na pinutol naman ng kanilang ina. Uuwi na tayo. Galit na sigaw ni Aurora na napalakas pa ang boses. Halata ang panginginig nito dahil sa emosyon. Napayuko ang mga bata at tahimik na sumunod sa utos ng kanilang ina. Aurora, sandali. Ani Adrian at isang hakbang na lumapit sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Kailangan nating Huwag kang lalapit. Malamig na putol ni Aurora. Ang galit sa boses niya ay parabang
muling binubuhay ng kanyang mga alaala. Adrian, kung may natitira ka pang konting respeto sa akin, sa mga anak mo, huwag kang susunod. Ayoko masira palalo ang buhay namin nang dahil na naman sa'yo. Aurora, hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis ka pala bago tayo naghiwalay. Hindi ko alam, Aurora. Kung alam ko lang, kung alam mo lang. Nangaasim na tanong ni Aurora at saka napapalatak ng bibig. Paano mo naman kasi malalaman kung busy ka? Busy ka sa kabit mo, di ba? Busy ka sa best friend kong nilandi mo. Dahil doon, nakalimutan mo na may ka-live-in partner ka at may obligasyon ka sa buhay mo. Sasabihin ko na dapat ng gabing yun na buntis ako eh. Kaso, anong ginanti mo na good news sa akin, ha? Kalandian mo, di ba? Kakatihan mo. Sa tingin mo, deserve mong malaman na buntis ako? No, never. Kaya ito ang tandaan mo. Ako lang ang may anak sa kanila at ako lang ang may karapatan sa kanila. Dahil ako lang ang nagpakahirap na iluwal at buhayin sila. Sperm lang ang contribution mo. Kaya, huwag kang makasunod-sunod sa akin. Baka last day mo na sa mundong to. Napatigil si Adrian. Tila sunod-sunod na pana ang pumapana sa dibdib niya. Sobrang sakit. Sobrang sakit marinig ang lahat ng iyon. Pero tama naman si Aurora, di ba? Sperm lang naman ang contribution niya sa buhay ng mga bata. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Hindi ko rin kailangan ng tulong mo. Madiing dagdag pa ni Aurora. Tapos na tayo, Adrian. Huwag mo nang guguluhin pa ang buhay namin. Pahabol pa nito bago hinila ang kamay ng mga bata. Halina kayo, mga anak. Uuwi na tayo. Utos niya sa mga ito at saka tinalikuran ang nanlulumo at tila binagsakan ng langit at lupang si Adrian. Aurora, sandali lang naman please. Pagbigyan mo naman ako ng pagkakataon para bumawi. Please. Gusto ko pang makasama ang mga anak ko. Nagsusumamong wika ni Adrian habang naluluhang nakatingin sa triplets na nag-uumpisa na sa pag-iyak. Para sa mga bata, hayaan mo kong patunayan sa'yo na pinagsisisihan ko na lahat. Hindi ko kailangan ng pagsisisi at pagbawi mo, Adrian. Sagot nito habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng triplets. Ang kailangan ko lang, lumayo ka. Kung talagang mahal mo sila, kung gusto mong bumawi at magbago para sa kanila, umalis ka na. Napabuntong hininga si Adrian at nawawalan na ng pag-asang maitutuwid pa niya ang pagkakamali niya. Pero isang bagay ang malinaw sa isip niya. Kahit na anong mangyari, hindi ko kayo susukuan, Aurora. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa palengke na si Adrian. Naghanap siya ng pinakamaganda at pinakamalaking bouquet ng mga bulaklak. Pinili niya ang mga rosas, lilies at sunflowers dahil iyon ang mga bulaklak na naaalala niya na paborito ni Aurora noong nagsasama pa sila. Bumili rin siya ng isang kahon ng mamahaling tsokolate at habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang isang tindahan ng mga damit pambata. Masaya niyang pinilian ng mga bagong damit, sapatos, tsinelas at pantalon ang mga bata. Sir, ang dami niya na! Sus, siguradong matutuwa ang mga anak niyo! Magiliw na wika ng tindera habang ikinakaha ang mga pinamili niya. Sana nga po, Ali. Sagot naman nito at nabangiti habang ini-imagine sa kanyang isip ang itsura ng kanyang mga anak na tuwang-tuwa sa mga pinamili niya. Sa isip-isip niya ay ito na ang unang hakbang na gagawin niya para patunayan sa pamilya na babawi siya at nagbago na. Bago tuluyang umuwi ay dumaan muna si Adrian sa tindahan ng mga school supplies at laruan. Binilahan niya ang mga bata ng mga magagamit at mapaglilibangan ng mga ito at saka na siya dumiretso sa bahay ni Aurora.
Tumayo siya sa tapat ng bahay ni na Aurora. Dala-dala ang mga pinamili niya at bukay ng bulaklak na hawak niya. Hindi niya alam kung papansinin ba siya ni Aurora, pero wala siyang balak sumuko. Desidido siyang gawin ang lahat. Samantala, masiglang lumabas ng bahay si Andy para kuhanin ang bolang sinipa ni AJ na gumulong palabas ng bahay nang bigla niyang mapansin si Adrian. Wow! Si Daddy! Masayang sigaw nito na mabilis namang kinalabas nila AJ at Andre. Sabay din nilang tinawag ang kanilang daddy at nang makita ang mga bitbit ng kanilang ama ay tuwang-tuwa silang nagtatalon. Wow, Daddy! May dala ka pong mga pasalubong para sa amin! Excited na tanong ni Andre. Yes, anak. Binili lahat to ng daddy para sa inyo. Sagot naman nito at hindi maipaliwanag ang pinaghalo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Ganito palang pakiramdam na nakakapag-provide ka na para sa sarili mong pamilya. Habang abala ang triplets sa pagbubukas ng mga pasalubong na dala ng kanilang ama, ang nakapamewang na si Aurora naman ay bigla na lang lumabas ng bahay at malakas na sumigaw. AJ, Andre, at Andy, anong ginagawa nyo? Pasok sa loob! Natigilan at nagkatinginan naman ang triplets. Lahat sila ay biglang kinabahan sa galit na tono ng kanilang ina. Lagot! Galit na naman si Mommy! Bulong ni AJ sa kanyang mga kapatid. Samantala, tumayo naman si Adrian at lumapit kay Aurora. Dala ang bungkos ng bulaklak na binili niya at kahon ng tsokolate. Aurora, para sa'yo nga pala. Utal pa niyang sabi, sabay lunok ng malapot na laway. Tumaas naman ang kilay ni Aurora. At ano sa tingin mo ginagawa mo? Bumabawi. Napangisi si Aurora bago magsalita. At sa tingin mo, matatanggal ng mga bulaklak at tsokolating yan ang sakit na binaon mo sa dibdib ko? Huwag ka nang umasa, Adrian. Tigilan mo na kami ng mga anak ko. Nakairap na sabi ni Aurora sa kanya at sa kanya ito nilagpasan. Hinila ni Aurora ang mga bata, ngunit ang triplets na kanya-kanyang bitbit ng mga pasalubong ng kanilang ama. Kahit pinagpapalo na sila ng kanilang mommy Aurora, hindi pa rin nila binibitawan ang mga iyon, kaya't walang nagawa si Adrian. Nakapasok pa rin tuloy sa loob ng pamamahay niya ang mga dalang panuhol ni Adrian. Napangiti naman ang binata. Kahit na ganoon ang resulta ng kanyang pinagpaguran, masaya pa rin siya. Hindi man niya maamo-amo ngayon si Aurora, pero kakampi naman niya ang mga anak niya. Alam niyang darating din ang araw na muling lalambot ang puso ni Aurora sa kanya. Sa labas ng bahay ni na Aurora, natulog si Adrian. May maliit kasing kubo sa tabing bahay ni Aurora. Nakakita siya ng medyo matigas na unan doon at dahil gawa sa sahig ang bahay kubo, mabilis din naman siyang nakatulog kahit na malamok. Mabuti na lang din talaga ay malamig ang simoy ng hangin. Ganoon ang araw-araw na routine ni Adrian. Maaga siyang gigising, mamimili ng pagkain ng mga bata at panuhol kay Aurora. At kung minsan ay alas 5 pa lang ng madaling araw ay gising na ito at nagluluto ng almusal sa nakita nitong kalan de kahoy sa gilid ng bahay ni Aurora. Isang umaga, nagising na lang si Aurora sa amoy usok. Bigla siyang nagpanik dahil makapal na usok agad ang bumungad sa kanya. Diyos ko, may sunog yata! Sigaw niya at hindi malaman kung kukuhanin ba ang mga bata o hahanapin kung saan nanggagaling ang makapal na usok. Hanggang sa napatanaw siya sa kanyang bintana at doon nakita niyang hinihipa ni Adrian ang kanyang kalan de kahoy sa labas ng bahay. Pulang-pula na ang mga mata nito at puro uling na ang kamay at muka. Halos halikan na rin nito ang kahoy at lupa sa kakabugaan ng hangin para lang magliyab ang kahoy na ginagatong niya.
Natawa si Aurora nang hindi namamalayan. Bigla niyang na-miss si Adrian. Noong nagsasama pa kasi sila dati, nag-umpisa lang din sila sa Kalan de Kahoy. Wala pa silang pambili ng gasol noon kaya nagtsatsaga sila doon. Si Adrian ang taga-ihip ng kahoy habang siya naman ang tagaluto. Hindi tuloy na malayan ni Aurora ang pagngiti. Kung kanina ay naiinis siya, ngayon naman ay napapangiti na siya. Samantala, halos habulin naman ni Adrian ang sariling hininga sa kakabuga ng hangin sa kahoy na ayaw magliyab. Hanggang sa bigla na lang siyang napatingin sa bintana kung saan natutulog ang kanyang mag-iina. Doon ay nahuli niyang nakasilip si Aurora. Bigla namang napabalik sa wisyo si Aurora at saka siya natatarantang iniraban at pinagsaraduhan ng bintana ang binata. Natawa tuloy si Adrian. Makukuha rin kita ulit, Aurora. Pangako yan. Isang umaga, tanghali na nang magising si Aurora. Ang tindahan niya ang unang binuksan at mabilis ding nahagip ng kanyang mga mata si Adrian na abala sa pagwawalis at pagdadamo sa kanilang bakuran. Napangiti siya, pero sa huli ay napangisi. Mapapagod ka rin, Adrian. Aniya sa isip, pero iba ang sinasabi ng kanyang puso na tila unti-unti na namang nasasanay sa presensya ni Adrian. Mahigit na kasing isang buwan simula nang dumating muli si Adrian sa buhay nilang mag-ina. Sa loob ng mahigit isang buwan na iyon, sa labas lang ito ng bahay nila natutulog at animoy asong nagbabantay sa kanila. Naawa siya sa dating kasintahan, ngunit may parte pa rin talaga sa isip at puso niya na nagagalit. Pero hanggang kailan naman kaya niya bubulagin ang sarili sa galit na nasa kanya lang naman kung mawawala pa? Napabuntong hininga tuloy siya. Bahala na nga! Isang araw, bigla na lamang nagring ang cellphone ni Adrian habang siya'y nakaupo sa maliit na bangkong nilagay niya sa labas ng bahay ni na Aurora. Kinuha niya agad ito mula sa bulsa at sinagot. Adrian! Malakas na sigaw ng kanyang boss ang narinig niya pagkasagot niya ng tawag. Ano nang nangyari sa'yo, ha? Mahigit isang buwan ka nang hindi pumapasok. Hindi ka man lang nagpaparamdam. Anong palagay mo sa trabaho mo, ha? Part-time lang, na kung kailan mo lang gustong pumasok, saka ka lang papasok. Sira ulo ka, ha? Napapikit na lamang sa Adrian at saka huminga ng malalim bago sumagot. Boss, pasensya na po sa nangyari. Nandito po kasi ako ngayon sa Albay. May mahalaga lang po akong kailangang asikasuhin. Albay? Asikasuhin? Ano? Opo, boss. Nahanap ko na po kasi si Aurora at may mga anak po kami. Ano? Mga anak? Paano kayo nagkaroon ng mga anak? Nagkahiwalay kayo nang di naman siya buntis, di ba? Buntis po siya, boss. Triplets po ang naging anak namin kaya pasensya na po kung bigla akong nawala. Ito po kasing cellphone ko palaging walang signal. Actually, putol-putol po ang boses niyo ngayon. Nasapo naman ng boss niya ang noo ng malakas. So, dahil dyan, basta mo nalang iniwan ang trabaho mo. Sana, nag-resign ka na lang bago ka umalis. Matagal na kitang tinanggal sa posisyon mo. Pero itong kaibigan mo, napakakulit. Hingi ng panahon pa dahil hahanapin ka naman daw niya. Ay nako, Adrian. Sakit ka talaga sa ulo kahit kailan. Hindi mo man lang inisip ang trabahong iniwan mo. Ipinapahamak mo ang negosyo ko. Samantala, malinaw na narinig ni Aurora ang usapan ni na Adrian at ng amo nito sa cellphone. Nasa labas kasi siya ng bahay at nagwawalis ng bakuran. Pasensya na po talaga, boss. May ina-applyan na rin po kasi akong trabaho dito sa Albay. Dito muna po ako titira para makasama ko sila. Sagot ni Adrian na kinatouch naman ng puso ni Aurora. Ngunit pilit niya pa rin hindi pinahalata iyon.
Sandali namang natahimik ang linya bago muling sumagot ang boss niya. Halatang inis na inis na. Bahala ka nga sa buhay mo, Adrian. Pero tandaan mo to, hindi ganito ang inaasahan ko mula sa'yo. Pinaghirapan kitang itaas sa posisyon mo. Tapos, ganito ang igaganti mo. Ay, sana lang, hindi ka magsisi. You are fired. Galit na sigaw ng boss na Adrian bago binaba ang tawag na kinabagsak naman ng magkabilang balikat ni Adrian. Sa kabilang banda, ang balita tungkol kay Adrian ay mabilis na kumalat sa dati niyang pinagtatrabahuan sa Maynila. Naging usap-usapan iyon hanggang sa nakarating kay Bella ang balita na agad nitong ikinangit-ngit sa pinaghalong galit at selos. Hindi niya matanggap na si Aurora pala ang dahilan ng pagbabalik ni Adrian sa Albay. At higit sa lahat, may triplets pa sila na anak at wala man lang siyang kamalay-malay. Hindi ako papayag na magkakatuluyan ulit sila. Bulong ni Bella sa sarili habang naglalakad palabas ng opisinang iyon nang kuyom ang magkabilang kamao. Hindi ko hahayaan na siya ang piliin ni Adrian. Dugtong pa niya at mas pinadiin pa ang pagkakakuyom ng kamao. At nang mismong araw na iyon, isang malagim na plano ang naisip niyang muling sisira sa pagsasama ng dating magkasintahan. Humanda ka, Aurora. Sa akin lang si Adrian. Sa akin lang. Sa Albay kinabukasan, habang nagwawalis sa harap ng bahay si Aurora, dumating si Adrian dala ang karaniwang bouquet ng bulaklak at ilang pasalubong para sa mga bata. Good morning, Aurora. Nasaan ang mga bata? Malawak ang ngiting tanong ni Adrian sa nakataas ang isang kilay na si Aurora. Hindi ka ba talaga nagsasawa, Adrian? 3 buwan ka nang pabalik-balik dito. Hindi ka pa ba uuwi ng Maynila? Nakapamewang na tanong ni Aurora. Bakit naman ako uuwi ng Maynila? Nandito ka. Banat pa nito sabay kindat kay Aurora. Hindi na iwasan ni Aurora ang pagngiti. Pero dahil pilit niyang tinatago iyon, umirap na lamang siya. Uy, wag ka. Nakita kong ngumiti ka. Hey? Tukso pa ni Adrian habang tawang-tawa. Hindi tuloy malaman ni Aurora kung paano ang gagawing pagpigil sa tawa. Sa huli tuloy ay naihampas niya na lang sa balikat ni Adrian ang kanyang walis. Tumigil ka nga! Sitapan nito na inaasar lang ni Adrian. O siya, alam ko namang kinikilig ka na. Kaya lalo pa kitang pakikiligin. Flowers for you, baby. Anya sabay kumindat at ngumiti pa ng nakakaloko. Abnoy! Sagot naman ni Aurora at muling hinampas ng walis si Adrian na hindi na napigilan ang kilig. Para tuloy tangang tatalon-talon si Adrian sa tuwa hanggang sa bigla na lang silang natigilan sa pagtatawanan at paghahabulan ng walis nang biglang may malakas na bumusinang kotse sa harap ng bahay nila. May bisita kaya ata, Aurora? Sino yan? Kuryosong tanong ni Adrian at saka pa simpleng lumapit kay Aurora. Nang mapansin naman ni Aurora na masyado nang madikit si Adrian sa kanya, muli niya itong binatukan ng walis. Lumayo-layo ka nga! Magkakapalit na tayo ng mukha eh! Sita nito na kinatawa lang ng kumakaskas sa ulong si Adrian. Samantala, mula sa itim, maganda, magara at mukhang mamahaling sakyan, isang figura ng matangkad, maputi, makinis at yayamaning babae ang lumabas. Walang iba kundi si Bella, ang dating kaibigan ni Aurora at naging kalaguyo noon ni Adrian. Dahil doon, kapwa ang mga matatamis na ngiti sa mga labi ni Adrian at Aurora ay otomatikong nawala. Si Bella naman ay nakatingin sa kanila, malapad pang nakangiti habang kumakaway pa. Hello everyone! Anito na kinakulo kaagad ng dugo ni Aurora. At anong ginagawa mo rito? Hampas lupang babae?
Tanong naman ni Aurora na ngayon ay tila otomatikong nag-transform bilang dragong babae. Excuse me? Ang hampas lupang babaeng sinasabi mo, sumusundo lang ng asawa, okay? Sagot naman ni Bella at inirapan si Aurora at saka malanding tumingin at lumapit sa naguguluhang si Adrian. Anong asawang sinasabi mo? Ni minsan, hindi ako nagpakasal sa'yo, ano? Sagot naman ni Adrian at pilit na tinatanggal ang tila ahas na lumilingkis sa kanya. Ano ka ba, sweetie? Hindi mo nga ako pinakasalan, pero paulit-ulit mo naman akong pinaungol sa kama. Ani pa nito na kinagulat naman ni Adrian na ngayon ay halos lumuwa ang mga mata. Si Aurora naman ay mas lalong kumulo ang dugo sa galit. Anong sinasabi mo, Bella? Pwede ba? Lubayan mo na ako. At maganda na ang buhay namin nang mag-iina ko rito. Lumayas ka na nga! Taboy pa niya kay Bella at pilit na tinatanggal ang braso nito sa kanya at saka siya lumapit kay Aurora. Aurora, let me explain. Huwag ka maniwala sa kanya. Huwag maniwala? Bakla ka ba, Adrian? Pagkatapos mo akong buntisin, tatakasan mong responsibilidad sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Pinaungol-ungol mo ako sa kama at inanakan, tapos ngayon, magtatago ka sa palda ng ex-partner mo? Deretsahang sabi ni Bella na kinalaglag naman ng panga ni Adrian. Ano? Buntis ka? Oo, mahigit ng 3 buwan, kaya umuwi na tayo. Alagaan mo ako at tayuan mo tong responsibilidad mo sa akin. Hindi pwede yung sa Junjun mo lang ang pinapatayo mo. Kunwari ay galit pang sabi ni Bella para lang asarin si Aurora na ngayon ay pulang-pula na sa galit. Mukha na itong bulakang sasabog anumang oras. Napako sa kinatatayuan si Adrian at halatang naguluhan. Napatingin naman sa kanya si Aurora at sa sandaling iyon ay ang tiwala na unti-unti sanang nabubuo ulit. Bigla na lamang nabasag ay tila isang basong babasagin na nalaglag na lang sa semento. Ano to, Adrian? Galit na tanong ni Aurora at ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi totoo yun, Aurora. Please, huwag ka maniwala sa kanya. Hindi siya buntis. Agad na sagot ni Adrian, ngunit natigilan nang si Bella na tila veterano na sa drama ay nagpatuloy sa pag-arte. Paano mo nasasabi na hindi? Nagkasama tayo, Adrian. Alam mo kung anong nangyari. Alam mo kung ilang beses mong pinutok yan sa loob ko. Giit pa na nag-iinarting sa Bella na sa loob-loob ay ngiting wagi dahil ngayon pa lang naramdaman na niya ang tagumpay ng kanyang plano. Samantala, napakuyom ang mga kamao ni Aurora. Lumayas ka dito, Adrian! Galit niyang sabi habang nanginginig ang boses. At ikaw? Tinitigan niya si Bella. Kung gusto mong makipaglokohan, ha? Huwag sa akin at huwag dito sa harapan ng pamamahay ko. Aurora, sandali. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Pilit na paliwanag at pigil ni Adrian kay Aurora. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, pumasok na sa loob ng bahay si Aurora at iniwan si Adrian na patuloy na kinakalampag ang pinto ng bahay nito. Napangiti ng tagumpay si Bella habang pinapanood si Adrian. Aurora, please, buksan mo tong pinto. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Talaga bang hindi ka alis, ha, Adrian? Sigaw ni Aurora at saka biglang binuksan ang pinto at hinabol ng napakatalim na gulok si Adrian. Nanlaki naman ang mga mata ni Bella at napatakbo na rin nang wala sa oras. Mga hayop kayo! Huwag na kayong babalik dito! Mga malalandi! Walang moto! Puwisit! Sigaw nang pumuputok sa galit na si Aurora na kinalabas ng mga kapitbahay niya. Maging ang bahay ampunan na kapitbahay nila ay nabulabog nang wala sa oras. Madaling araw na pero gising pa rin si Adriana. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas ng sari-sari store
at hawak niya ang isang bote ng alak na halos kalahati na lang ang laman. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, punong-puno ng lungkot at pagod. Kanina pa siya umiinom. Umaasa na ang bawat lagok ay magpapakalma sa napakagulo niyang isipan. Kung kailan nahanap ko na sila, bakit ganito? Bakit? Halos pasigaw niyang sabi at hindi alintana kung may makarinig. Sa isip niya ay bumabalik-balik ang larawan ni Aurora, ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya na puno ng galit at hinanakit. Naalala niya rin ang masasayang araw na unti-unti na niyang nakukuha ang tiwala ng babae. Lahat ng iyon ay parang bula na biglang nawala nang dumating si Bella. Hindi kita pinagtaksilan, Aurora. Bulong ni Adrian sa hangin na para bang umaasa siya na maririnig siya ng minamahal na si Aurora. Pero kahit na ano pang paliwanag ang gawin niya, mukhang malabo na maibalik pa niya ang tiwala ni Aurora. At ang mas masakit pa, mukhang masisira na rin ang relasyon niya sa mga anak niya. Ang tatlong munting anghel na naging dahilan kung bakit nagdesisyon siyang bumalik dito sa Albay. Habang nag-iisip, sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Hindi niya mapigilang isumpa ang sarili. Adrian, napakatanga mo. Bakit ba kasi noon? Bakit hinayaan mo siyang mawala? Bakit ka pumayag na masira ang lahat? Sigaw niya habang hawak ang bote ng alak. Samantala, ilang tao sa paligid ang napapatingin sa kanya. Ang ilan naawa at ang iba naman ay piniling umiwas. Pero hindi iyon alintana ni Adrian. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam. Puno ng hinanakit niyang tinungga ang natirang alak sa hawak niyang bote at saka ayon binagsak semento na kinabasag naman niyon. Aurora! Sigaw niya na para bang umaasa, nalilitaw ang babae sa kung saan. Patawarin mo ako, please. Hindi ko sinasadya. Hindi. Napasabunot siya sa kanyang ulo. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang kanyang paghinga at ang paminsan-minsang pagsinghot dahil sa pagtangis ang tanging naririnig niya. Nang mapagod na siya sa kakaiyak, tumingala siya sa langit at saka nagsalita. Diyos ko, kung may plano pa kayo para sa akin, sana sabihin niyo na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Gulong-gulo na po ako. Sakong-sako na isip ko, puso at katawan ko. Samantala, sa parehong oras, nasa loob ng bahay si Aurora at hindi makatulog habang binabantayan ang kanyang mga anak na mahimbing nang natutulog. Nakatulala siya sa kisame at paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ni Adrian kanina, kung paano ito pilit nagpapaliwanag at kung paano nito sinusubukang linisin ang pangalan nito. Huwag ka magpapadala, Aurora. Pinagdaanan mo na ito dati. Hindi ka na dapat nagpapaniwala sa kanya. Bulong niya sa sarili. Pero kahit pasabihin niya iyon, hindi niya maikakaila sa bahagi ng puso niya na natutokso pa ring maniwala. Mula sa bintana, bahagya niyang narinig ang mga sigaw ni Adrian. Aurora, patawarin mo ko. Napapikit siya at pilit pinipigilan ang sariling lumabas. Hindi. Mahina niyang sabi. Hindi mo na ako madadala sa mga salita mo. Ngunit kasabay ng kanyang mga salita ang muling pagtulo ng kanyang mga luha. Sa gabing iyon ay 2 pusong sugatan ang nanatiling gising. Si Adrian na puno ng pagsisisi at si Aurora naman na puno ng galit at pagkalito. Habang nakaupo si Adrian sa gilid ng nakasalang sari-sari store, hawak pa rin ang ulo, muling bumalik sa kanyang isipan ang nangyari. Ilang buwan na ang nakakalipas. Ang gabing iyon na naging ugat ng lahat ng gulong kinasasangkutan niya ngayon. Naalala niya si Bella,
kung paano ito biglang sumulpot sa bahay ni na Aurora noong gabing iyon. Pagod na pagod siya mula sa trabaho at wala siya sa mood makipag-usap kahit na kanino. Pero heto si Bella, dala ang paborito niyang pagkain at ngumiting parang walang ibang mas mahalaga sa mundo kundi siya. Adrian, napagod ka ba sa trabaho mo? Kumain ka muna. Nagdala ako ng paborito mo. Ako na ang nagluto niyan para sa'yo. Malambing na alok na Bella habang inaayos ang pagkain sa mesa. No, Bella. Umalis ka na. Ayoko nang kausap ngayon. Please lang. Malamig namang sagot na Adrian, ngunit sa halip na umalis ito, umupo pa ito sa hita niya at saka siya pa ulit-ulit na inakit. Adrian naman, ilang taon na akong ganito. Bakit hindi mo man lang bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na magpahinga kasama ako? Nang aakit at tila nang lalason ng isip na sabi ni Bella. Samantala, dahil sa pinagpatong-patong na pagod, frustration, inis sa trabaho at pangungulila kay Aurora, idagdag pa ang bayad sa renta ng bahay at iba pang bayarin, bigla ay sumabog sa Adrian. Bella, ano ba talagang gusto mo, ha? Bakit hindi mo na lang ako tigilan? Bakit hanggang ngayon, nandyan ka pa rin? At patuloy na sinisira ang buhay ko? Gusto mo na ba akong mabaliw, ha? Sigaw ni Adrian sa mukha ni Bella. Pero sa halip na matakot ang babae, umiti lang ito at mas lalong inilapit ang sarili sa kanya. Alam mo kung ano ang gusto ko, Adrian? Bulong nito habang dinadampi ang kamay sa kanyang braso. At doon, tuluyan nang bumigay si Adrian. Hindi dahil gusto niya si Bella, kundi dahil gusto niyang ipakita kung gaano niya ito kinasusuklaman. Sa isip niya, kung gusto ni Bella ng katawan, iyon ang ibibigay niya. Pero hindi ito puno ng pagmamahal, kundi ng galit at pagkamuhi sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, napahawak si Adrian sa muka, nanggigigil sa sariling ginawa. Adrian, gago ka talaga. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano nagawa iyon, kung paano niya hinayaan ang sarili na magpadala sa galit at gumawa ng isang bagay na alam niyang pagsisisihan niya habang buhay. At dahil sa katangahan, wala na siyang magagawa ngayon. Paulit-ulit man niyang sabihin sa kanyang sarili na hindi ito pwedeng mangyari, ay wala na siyang magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. At hindi niya maaaring takasan ang responsibilidad, lalo na at mataas nga ang tsansang siya nga ang ama ng pinagbubuntis ni Bella. Ngayon, narito siya sa Albay, sinusubukang muling buuin ang pamilyang winasak niya. Pero heto si Bella, sumunod at sinira ang lahat dahil sa katangahan niya. Sa mga mata ni Aurora, isa siyang traidor, isang walang kwentang lalaki na inuulit ang parehong kasalanan noon. Patawarin mo ako, Aurora. Mahina niyang sabi habang binabalikan ang lahat. Hindi ko alam kung paano maitatama ito, pero gagawin ko ang lahat. Sana lang maramdaman mong totoo ang pagmamahal ko sa kabila ng lahat. Sa kabilang banda, si Bella ay masayang nagpapalipas ng oras. Alam niyang malaki ang galit ni Aurora kay Adrian ngayon. Ang kasinungalingan niyang pagbubuntis, ang perpektong paraan para mapalayo si Adrian kay Aurora ng tuluyan. Magiging akin ka rin, Adrian? Sabi niya habang nakangiti. At kahit na anong gawin mo, babalik ka sa akin. Pero sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang isang takot, isang boses na bumubulong na baka hindi magtatagal ay mabunyag din ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Pero hindi. Mabilis niyang tinanggal ang ideyang iyon sa isipan. Hindi ako matatalo. Hawak ko na si Adrian. Hinding-hindi ko siya bibitawan.
Ilang buwan ang lumipas, unti-unting bumigay ang katawan ni Adrian. Halos gabi-gabi siyang umiinom, nalulunod sa alak at hinahanap ang sagot sa mga tanong na hindi niya mahanap. Ang stress sa trabaho, pagod sa pangungulila sa kanyang pamilya at ang gulong dala ni Bella ay parang unti-unting kumikitil sa kanyang sigla. Isang araw habang nasa trabaho, bigla na lamang siyang nakaramdam ng panghihina at pagkahilo. Lumipas ang ilang segundo, ang paningin niya ay unti-unting nagdilim at bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig. Mabuti na lang at merong nakakita at agad siyang sinugod sa ospital. Doon ay nalaman ni Adrian na nagkaroon na pala ng tama ang baga niya. Gaano po kalala, Dok? Tanong ni Adrian nang may kaba sa doktor habang pilit na pinapatatag ang sarili. Hindi ka na bumabata, Adrian. Ang lifestyle mo, ang sobrang pag-inom, stress at kawalan ng pahinga, ginagantihan ka na. Kailangan mo nang baguhin ang lahat ng iyon hanggat hindi pa yan nauuwi sa cancer. Once na hindi natin yan maagapan at patuloy ka pa rin sa bisyo mo, mas lalong iikli ang buhay mo. Seryosong sagot sa kanya ng doktor. Tumango si Adrian, pero ang totoo, parang wala siyang naririnig. Sa loob-loob niya, hindi na mahalaga kung ano ang mangyari sa kanya. Ano pa ba ang saysay ng buhay niya kung ang tanging gusto niyang buuin ay tila tuluyan nang nawawala sa kanya? Samantala, nakarating kay Aurora ang balita tungkol sa nangyari kay Adrian. Isa sa mga dati niyang kaibigan sa bahay ampunan ang nakakita kay Adrian at sinugod daw umano ito sa ospital. Aurora, nasa ospital si Adrian. Ang balita ko, may tama yata ang baga niya. Pero di pa naman kanser. Pero mataas daw ang tsansang mauwi iyon sa kanser. Puntahan mo na siya. Hindi niya alam kung bakit parang biglang nanikip ang dibdib niya. Pilit niyang pinipigilan ang sariling nararamdaman. Pero hindi niya talaga maitatanggi na nag-aalala siya. Mahal pa rin niya talaga si Adrian at ngayon para na siyang papatayin ng pag-aalala niya. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba ganito? Tanong niya sa kanyang sarili habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso niya. Dapat masaya ako. Dapat hayaan ko siyang magdusa. Pero bakit hindi ko kaya? Sa huli, nagpasya siyang puntahan si Adrian. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit sa triplets, kung saan siya pupunta. Basta isa lang ang alam niya. Kailangan niyang makita at makamusta ang lagay na Adrian. Nang makarating sa ospital, nakita niya si Adrian na nakahiga sa hospital bed. Namumutla ito at malaki ang pinayat simula nang huli niyang makita. Nang makita naman siya ni Adrian na nakasilip sa nakabukas na bintana, dahan-dahan itong napabangon. Aurora? Mahina niyang tawag at hindi makapaniwalang naroroon siya. Hindi alam ni Aurora kung anong sasabihin. Pumasok lang siya sa kwarto at tumayo malapit sa kama. Mabuti naman at nandito ka. Kumusta ng mga bata? Utal-utal at nangihina pa ring tanong na Adrian. Ayoko sanang pumunta. Matigas na sagot ni Aurora, pero mahina ang tinig nito. Pero, gusto ko lang malaman kung ano ang lagay mo. Yun lang. Aniya at saka nagkibit balikat. Napangiti naman si Adrian kahit halata ang pangihina. Salamat. Salamat kasi kahit ang laki ng kasalanan ko sa'yo, naaalala mo pa rin ako. Hindi ibig sabihin ng pinuntahan kita, pinapatawad na kita. Mabilis na sagot ni Aurora at pilit tinatago ang sariling emosyon. Pero hindi niya maitago ang pag-aalala niya sa kanyang mga mata habang tinitignan ang kalagayan ni Adrian. Alam ko, sagot nito nang mahina pero puno ng pag-asa.
Hindi ko rin naman inaasahan yun. Pero salamat pa rin. Malaking bagay na nakita kitang nandito. Tahimik silang dalawa habang binabalot ng tensyon ang kwarto. Sa puso ni Aurora, naguguluhan pa rin siya. Pero sa kabila ng lahat ng galit at sakit na nararamdaman niya, naroroon pa rin ang pagmamahal na hindi niya matanggal-tanggal. Ako na yata ang pinakamarupok na babae sa buong mundo. Samantala, nagpaalam na si Aurora sandali kay Adrian na magpupunta lang ito sa comfort room upang umihi at mag-ayos sandali. Subalit, ibang eksena ang bumungad kay Aurora sa comfort room na pinuntahan. Halos sumabog ang dibdib niya sa galit at kaba habang pinapanood si Bella. Kitang-kita niya kung paanong tinanggal nito ang peking tiyan sa harap ng salamin. Napapikit siya ng mariin at hindi makapaniwala. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kinuha niya ang cellphone niya at palihim na pinikturan ang ginagawa ni Bella. Nang sigurado na siya na may ebidensya na siyang nakuha, kinumpronta niya ang dati niyang kaibigan. "Ano yan, Bella? Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Aurora sabay lapit kay Bella. Napalingon naman si Bella sa direksyon ni Aurora nang mabilis at kitang-kita sa mukha nito ang pagkakataranta. "Aurora? Anong ginagawa mo rito?" "Huwag mo akong tanungin kung anong ginagawa ko rito. Anong ginagawa mo?" Tumuro si Aurora sa peking tiyan na nakapatong sa lababo. "Niloloko mo ba kami, ha? Hindi ka talaga buntis? So, niloko mo lang si Adrian?" Nautal-utal si Bella at hindi malaman kung ano ang sasabihin niya. "Ano, ha? Bakit hindi ka makapagsalita?" Galit na sigaw ni Aurora, sabay sabunot sa buhok ni Bella. "Bitawan mo ako, Aurora!" Sigaw ni Bella habang pilit siyang lumalaban. Pero hindi rin nagpapatalo si Aurora, lalo na at nabisto niya na ang kalukuhan ni Bella. Samantala, nasa kalagitnaan ng pagsasabunutan at pagsisigawan sina Bella at Aurora nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa niyon ang katauhan ni Adrian na naka-hospital gown at may dextrose na nakasabit sa braso. Napahinto tuloy ang lalaki sa nakita dahil sina Aurora at Bella nagkakasabunutan sa gitna ng CR. At ang mas lalong kinakunot ng noo niya ay nang makita ang isang peking tiyan ng buntis na nakapatong lang sa ibabaw ng lababo. Anong nangyayari rito?" Sigaw ni Adrian na nangingibabaw ang boses sa ingay ng dalawa. Samantala ay napatingin sina Aurora at Bella kay Adrian. Pareho silang napahinto. Ngunit galit na galit pa rin ang mukha ni Aurora. "Adrian, tignan mo yan!" Itinuro ni Aurora ang peking tiyan sa ibabaw ng lababo. "Peke, ang pagbubuntis niya! Niloloko ka lang niya! Gawa-gawa lang ni Bella ang lahat ng to!" Muling napako ang tingin ni Adrian sa peking tiyan. Halata ang gulat at galit sa mukha niya. "Bella, totoo ba to?" Walang naisagot si Bella. Nanginginig ang mga labi niya habang pilit siyang naghahanap ng paliwanag. Pero sa puntong iyon, alam niyang wala na siyang maitatago pa. Nakahinga ng maluwag si Adrian matapos ang gulo sa CR dahil alam niya na ngayon na wala talaga siyang sabit kay Bella. Pero alam niya na hindi doon natatapos ang lahat. Habang nasa kwarto sila ni Aurora, napaupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa baba. Halata sa mukha niya ang bigat ng kalooban. "Aurora?" Aniya habang ang boses ay nanatiling mahina. May kailangan akong sabihin sa'yo." Napakunot noo naman si Aurora. "Ano yun, Adrian? Tungkol ba to kay Bella?" Tumango si Adrian. "Oo. Ang totoo, matagal ko nang napapansin na may hindi tama.
Pero sinekreto ko lang kasi baka nag-overthink lang ako. Lalong kumunot ang noo ni Aurora. Hindi kita maintindihan, Adrian. Ano bang ibig mong sabihin? Si Bella kasi, Aurora, ninanakawan niya ako. May mga times na nawawalan ako ng malaking pera sa account ko. Akala ko noon, nagiging magastos lang ako. O kaya naman nagbayad ako ng bills online. Tapos hindi ko na na-compute kung magkano lahat ng binayaran ko. Alam mo naman ako, basta may laman ng account ko at nakakaraos ng pagkain at bills, hindi ko masyadong iniinda yung halagang natitira sa account ko. Pero isang araw, nakita ko lahat ng resibo sa bag ni Bella. Resibo iyon ng mga bangko ko. Malalaking halaga ang nasa resibo. Kinip ko lang muna yun dahil kailan ko lang nalaman at wala pa akong lakas para tanungin si Bella dahil sa kondisyon ko. Napalunok si Aurora. Talaga ba? So, hindi lang pala dakilang mang-uyam si Bella? Magnanakaw rin? Bakit mo naman kasi binigay ang passcode mo, Aber? Hindi ba't sabi niyang buntis siya at ako ang ama ng nasa sinapupunan niya? Siyempre, ako ang lalaki. Dahil ayoko nang paulit-ulit siyang makulit at lumalapit. Binigay ko na lang yung passcode ko. Dahil palagi na lang siyang nagsasabi na wala pang gamit yung anak namin. Na kailangan niya ng mamili paunti-unti ng mga kakailanganin niya sa panganganak niya. Natahimik na lang tuloy si Adrian. Hindi man sabihin ni Aurora, pero sa pagkakataong iyon, talaga, kasalanan na niya. Masyado siyang nagtiwala kay Bella. Hindi naman kasi sila kasal para ibigay rito ang passcode ng bank account niya. Nasa magkano ba ang nawala sa'yo? More than 100K. Ano? More than 100K? Tapos kailan mo lang nalaman? Diyos ko, Adrian. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, ayokong nilalapit-lapitan niya ako at kinukulit dahil sa pera. Ayoko rin na nakikita yung mukha niya dahil napibikon ako. Kaya para lumubay-lubay siya, binigay ko na lang yung passcode ko. Ay nako, Adrian. Ano nung balak mo ngayon? Magre-report ako sa mga pulis. Yung malaman kong niloloko niya lang ako sa pagbubuntis niya, mapapalagpas ko pa. Pero nung malaman ko na ninanakaw niya palang matagal ko nang inipon para sa mga anak ko, hindi ko mapapalagpas. At saka, ayoko na ring ulitin pa niya ang ganoong panuloko niya sa ibang tao. Lumipas ang ilang araw at ginawa nga ni Adrian ang sinabi niya. Isinumiti niya ang mga ebidensyang hawak niya sa mga otoridad. Napag-alaman na marami na palang utang si Bella na hindi alam ni Adrian at ginagamit nito ang pera niya para mabayaran ang mga iyon. Marami rin ang mga lumalabas pang tao na nagsasampa ng kasong estafa kay Bella. Ngayon lang nila nalaman na lubog na pala sa utang si Bella. Pero habang iniimbestigahan si Bella, napansin din ng mga otoridad na tila may kakaiba kay Bella. Tulad na lamang nang madalas siyang magsalita ng mag-isa at hirap siyang alamin ang realidad mula sa kanyang mga ilusyon. Isinama siya sa pagsusuri ng mga espesyalista at doon ay nalaman nila na may iniinda palang problema sa pag-iisip si Bella dahil sa pagkakabaon niya sa utang at pagkabigo sa puso ng kanyang minamahal. Idagdag pa na halos isuka na siya ng kanyang pamilya dahil sa kahihiyang sinapit ng mga ito dahil sa kanya. Sa huli, imbes na sa kulungan siya ibunta, sa mental hospital dinala si Bella. Habang pinapanood ito ni Aurora mula sa malayo, bigla siyang nakaramdam ng kaunting awa kay Bella. Adrian, tawag niya sa pangalan ng lalaki habang magkasama sila sa labas ng ospital. Naawa ko kay Bella. Marami man siyang nagawang mga kasalanan at pagkakamali. Sana sa huli, gumaling pa rin siya at muling makabangon para sa kanyang sarili. Dagdag pa niya
at napabuntong hininga sabay lingon kay Adrian na nakangiti lang habang nakatitig sa kanya. Bigla tuloy siyang pinamulahan ng pisngi at saka nahihiyang pinalo ang braso ng binata. Ano ba? Makatitig ka ha? Tara na nga. Wika nang namumulang si Aurora at saka nauna na sa paglalakad. Natatawa namang sumunod si Adrian habang nakatingin sa likod ng naglalakad na si Aurora. Minsang naging imposible ang lahat. Pero sa tuglong nyo, Panginoon, naging maayos po ang lahat. Dumaan pa ang ilang buwan at unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Adrian. Tumigil na siya sa pag-inom at paninigarilyo at sinikap niyang ayusin ang sarili. Hindi man naging madali ang lahat pero sinikap niyang gawin ang lahat para sa pamilya. Kinabukasan, maagang bumangon si Adrian para maghanda ng agahan. Tinulungan siya ng triplets. Si AJ ang naghanda ng tinapay at prutas. Si Andre naman ang nagtimpla ng gatas. At si Andy naman ang naglagay ng mga plato sa mesa. Ayos ba to, Daddy? Tanong ni AJ habang maingat na hinihiwa ang isang mansanas. Perfect, AJ. Sagot ni Adrian habang nakangiti ng malapad. Ang gagaling nyo talaga. Proud pa niyang dugtong. Siyempre, mana sa'yo, Daddy. Sabat naman ni Andy na may hawak na kutsara habang umiikot-ikot sa kusina. Paano naman naging mana sa kanya? Kahapon nga lang di mo mahanap yung tsinelas mo. Asar ni Andre na agad namang kinurot ni Andy. Hoy, tama na yan. Mag-almusal muna tayo bago mag-away. Awat ni Adrian sa dalawa habang natatawa. Kung hindi, kakainin ko lahat ng ito. Dugtong pa niya na kinapanhik naman ng mga anak niya. Dahil sa pagkaabala ng mag-aama sa pagkukulitan, hindi nila namalayan si Aurora na kanina pa pala nakasilip sa gilid ng hagdan at pinapanood sila. Kitang-kita niya kung gaano kasaya ang triplets kasama ang kanilang ama. Naroon ang ingay ng halakhakan, ang kulitan at ang masasayang boses na halos punuin ang buong bahay. Napangiti si Aurora habang marahang hinahaplos ang dibdib niya. Ganito dapat. Bulong niya sa kanyang sarili. Ganito dapat kasaya ang pamilya ko. Sa wakas, nabuo na rin ang kanyang pamilya at wala na siyang mahihiling pa. Kinabukasan, maagang dumating si Adrian galing sa palengke at may hawak na malaking bouquet ng pulang rosas. Habang papasok sa kanilang tahanan, nakaabang na ang triplets sa sala. Nakaupo sa sofa at nanonood ng cartoons. Nang makita nila ang hawak ni Adrian, sabay-sabay silang nagtakip ng bibig at nagkatinginan. Daddy, para kanino yan? Tanong ni AJ, ngiting-ngiti habang tumatalon sa sofa. Sino pa ba? Kay mami nyo, syempre. Sagot naman ni Adrian at pasimpleng ngumiti habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Ay, si Daddy may pa-flowers. Sabay-sabay na sabi ng triplets habang nagbibiruan at nagtutulakan sa kilig. Natatawa tuloy na hinahanap ni Adrian si Aurora. Nang makita niyang abala ito sa kusina, pumunta siya roon at hindi man lang napansin ni Aurora dahil ang niluluto niyang ulam masusunog na. Ang bango naman ng niluluto mo. Bungad ni Adrian habang hawak pa rin ang bungkus ng bulaklak na binili niya. Napalingon naman si Aurora sa kanya. Paanong mabango? Muntik na ngang masunog. Hindi na naituloy ni Aurora ang sinasabi nang mapansin niya ang daladala ni Adrian. Bigla siyang napangiti at mabilis na pinamulahan ng pisngi. Ano na naman yan? May halong kilig na tanong niya. Flowers for you, my honey. Sagot naman ni Adrian habang nakangiti. Dahil ikaw, ang pinakamaganda at pinakamabait na babaeng nakilala ko. Dugtong pa niya sabay kindat kay Aurora.
Baliw, ano na namang kailangan mo ha? Tanong nito at saka muling hinalo ang ulam na niluluto niya. Sa'yo lang naman ako nababaliw eh. Pambobola pa ni Adrian na mas lalong ikinakilig ni Aurora. Eee! Biglang sigaw ng triplets na sumilip mula sa pinto ng kusina. Napatingin sina Adrian at Aurora sa kanila. Si AJ, Andre at Andy ay tumatalon-talon habang nagtatawanan. Si Daddy, si Mommy, ang sweet-sweet. Baka magka-baby na tayo ulit. Biro ni Andy na agad namang pinandilatan ni Aurora. Hoy, kayo bibig ha? Saan nyo natutunan yan ha? Sigaw ni Aurora at saka nakapamewang pa. Subalit ang mga bata, tinawanan lang siya. Si Adrian naman ay nilingon si Aurora habang may malapad na ngiti sa labi at saka bumulong ng, Mukhang boto sila sa akin napailing na lang si Aurora at nagsabi ng, Baliw. Isang hapon, habang nagbabasa si Aurora ng libro sa terrace ng kanilang bahay, biglang dumating si Adrian kasama ang triplets. Pare-pareho silang may bitbit. Si AJ ay may hawak na gitara, si Andre naman ay may dalang mga lobo, at si Andy ay may bitbit namang tray ng cupcakes na may nakasulat na, Will you be mine again? Napataas ang kilay ni Aurora nang makita ang triplets na nakangiti ng nagkakaloko. Anong kalokohan na naman to ha? Tanong niya pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang muka. Mommy, surprise ni Daddy! Sagot ni Andy habang maingat na nilapag ang tray sa mesa. Surprise? Tanong ni Aurora at halatang naguguluhan pero natatawa. Biglang tumugtog si AJ gamit ang gitara na laruan niya. Halatang nagpractice naman ito kahit medyo sumasablay ang ilang nota. Tumayo naman si Andre sa gilid at pinakawalan ang mga lobo sabay sigaw ng, For Mommy Aurora, the most beautiful mommy in the world! Natawa si Aurora. Ang corny niyo talaga. Anito habang naiiling. Pero hindi maitatanggi sa mukha niya ang kilig. Samantala, mula sa isang sulok ay bigla na lang lumitaw si Adrian at may dala na naman itong isang bungkos ng pulang rosas. Sila ang nakaisip niyan, hindi ako. Biro niya na pinagtaasan naman ng kilay ng triplets. Oh? Daddy, lawyer, sabi mo kaya ganito gawin namin. Natatawang pagmamaktol ni AJ na mas kinatawa pa ni Adrian at lalong-lalo na si Aurora. Nakangiting natigilan si Adrian. Sobrang sayang tignan ni Aurora. Ito ang Aurora na nagustuhan niya noon at minamahal hanggang ngayon. Nilapitan niya ito at iniabot ang mga rosas. Nakangiti namang nakatingin sa kanya si Aurora. Aurora, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Akala ko, wala nang pag-asa Akala ko, hindi na kita mahanap. Pero sa tulong ng mga anak natin, ito tayo at magkasama. Ayoko nang magsayang ng oras at pagkakataon. Aurora, mahal na mahal kita. Please, will you be mine again? Litanya at tanong niya kay Aurora, sabay luhod sa harapan nito. Nangilid naman ang mga luha ni Aurora at napatayo habang nakaluhod sa harapan niya si Adrian. Ang triplets naman ay naghahampasan na sa kilig, pagkatapos ay nagyayakapan. Tinatanong pa ba yan, Adrian? Siyempre naman, mahal na mahal din kita. Sagot naman ni Aurora na kinatili ng triplets ng sobrang lakas. Shoot ball! Sigaw ni Andre at saka pinaghahampas ng kamay ang dalawa pa niyang kapatid. Si Adrian naman ay napasigaw ng yes at tumayo pagkatapos ay binuhat si Aurora at saka pinaikot-ikot sa saya.
Halos malusaw naman sa kilig ang triplets habang pinapanood nila ang mommy at daddy nila. Ang saya nila! Kompleto ng pamilya natin, mga kapatid! So ano, hindi na nila patagalin at magpakasal na para makagawa agad sila ng new baby. Kinikilig pang litanya ni Andy na kinapanlaki naman ng mga mata ng kapatid niya at sa kanila kinuyog si Andy. Dumidede ka ba nga sa dede ni mommy Pangaasar ni Andre at saka pinagkikiliti si Andy. Ikaw din naman kuya Ayan nga may gatas ka ba sa bibig? Banat naman ni AJ at saka tumawa ng malakas habang binubugbog siya ng kiliti ni na AJ at Andre. Sa kabilang banda, masayang-masaya sina Aurora at Adrian habang pinapanood ang kanilang mga anak na nagkikilitian. Napaakbay tuloy si Adrian kay Aurora at saka nagpakawala ng hangin sa bibig. Salamat, Aurora. Salamat, honey. Aniya saka iniharap sa kanya ang babae at hinalikan sa noo. Nahuling-huli naman ng triplets kaya't kinilig na naman sila na animoy mga bulating inasinan. Sa huli ay napuno ng tawanan ang buong bahay at bakuran dahil sa kanilang mga kakulitan. Kasiyahang wala nang mahihiling pa. Hindi na rin pinatagal pa ni Adrian ang lahat. Isang buwan lang matapos silang magkabalikan ay pinakasalan niya na agad si Aurora at nagpasya sila na umuwi sa Maynila kung saan sila dating nakatira. Hindi nagtagal, muli silang biniyaan ng anak na babae na binusog nila ng pagmamahal at pag-iingat lalo na ng triplets. Huwag mo namang payakin si baby at Gina. Sita ni Andre kay AJ na nagbulaga lang naman kay baby Athena. Kasi kuya, sabi ko play kami. Nagbulaga lang naman ako, pero bakit umiyak siya? Paliwanag naman nang nakangusong si AJ at saka muling binalingan ng tingin si baby Athena. Baby, sorry na po. Di na po magbubulaga si kuya. Anito sa baby, saka nagpahid ng luha. Nahawa na kasi siya sa kakaiyak ng bago nilang kapatid. Samantala, habang umiiyak si AJ, natawa naman si baby Athena. Napakurap-kurap tuloy sila at pumasok sa isip nilang tatlo ang isang ideya. Sabay-sabay silang nag-iyakan sa harap ni baby Athena na kinatawa naman nito ng malakas. Samantala, sina Aurora at Adrian naman na abala sa paghahapag ng pagkain sa mesa ay sabay na napatakbo dahil puro iyakan ang naririnig nila mula sa sala. Doon ay nakita nila na nag-iiyakan nga ang triplets habang humahagalpak ng tawa si baby Athena. Sa huli, natawa rin Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizer Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin,
Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK,
Lily Sales, Rose Mebocadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolos City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora,